Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Humarap at isinalaysay ni alias Kim sa ABS-CBN News ang nakita niya umanong pananakit at pagbabanta ni Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kay Criston John Sean Patria sa isang bar sa Davao City noong Pebrero 23. Sa kanyang isinumiteng affidavit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bandang alas 11 ng gabi noong Pebrero 22, pinapunta siya ni Patria sa isang pribadong subdibisyon sa Davao City. Dito niya nakita si Congressman Duterte, Patria, at ang negosyanteng nagngangalang Charlie Tan kasama ang ilang babae. Before siya umalis, sinabihan niya ko kung gusto kong pumunta sa bar, pwede akong sumunod sa bar. Tapos nag-message ako kang Sean, tapos na ako dito, pwede ba akong pumunta dyan sa bar kung pwede pa? Okay naman, pinapunta naman ako doon. Pagdating sa bar, inabutan niya ang kongresista na umiinom at sumasayaw. Ilang sandali pa, pinasama umano siya at ang dalawa pang babae ni Duterte sa kanyang mga bodyguard. Matapos ang isang oras, pagbalik nila, binigyan umano sila ni Duterte ng tig-13,000 piso. Dito na rin umano nagalit si Duterte nang hindi masagot ng isang babae ang tanong ng kongresista. Nagtanong si Pulong na in Bisaya, nagtanong si Pulong kung ba daw siya. Ano ang babae na oo. Then ang sagot ng babae is walang nag-ano sa kanya. Doon nagalit si Pulong kasi naghingi siya ng pera niya, hindi siya nalabas. So doon na kami nag-ano kasi na-shock na kami kasi naglabas na siya ng kutsilyo. Inaano niya na si Sean sa gilid. Tapos nagpanik kami. Tapos binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard niya. Hindi ko na nakita kasi pababa na. Kwento pa ni Kim, maging sila ay pinagbantaan ng kongresista. Mga 20 minutes siguro, sabi ni Pulong na pababain mo yung mga babae. Wala akong pake sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Kaya nagpanik na kami. Kasi papatayin niya kami, no? Wala kaming magawa kasi na-corner talaga, parang kumbaga hopeless. Nababa na kami, doon na namin nakita na grabe yung pagbugbog kang Sean. Sampal, palo sa kamay, taga-palo sa kamay, 1,000. Taga-sampal, 1,000. Suntok, 1,000. Sa pag-alis ng grupo ni Duterte, dito na rin umano nakalabas si Kim at ang ibang babae. Dahil sa trauma, nito lang huling linggo ng Abril nakabalik ng Davao si Kim. Gusto ko lang matulungan si Sean na maano yung hustisya para sa kanya kasi grabe kasi yung nangyari. Sa kanya parang trauma talaga. Hininga namin ng panig si Congressman Duterte kaugnay sa aligasyon ng testigo. Ayon sa staff ng kongresista, wala pa silang bagong pahayag sa mga aligasyon. Pakinggan at panuorin po natin ang salaysay ng binugbog ni Pulong at ang reaksyon ni Trillanes kaugnay kay Pulong at kay Charlie Tan. Malakas kanila eh. Nabibigay sa bahay through Charlie Tan. Si Mr. Charlie Tan ang nagtatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan ni Rodrigo Duterte. Binugbog niya ako. But parang patay na talaga ko eh. Sobrang sabak, pagkasang kakita ng kakangita ko eh. Then uwi na siya. Nag-iwan muna siya ng 10K. Pero nag-iwan din siya ng 10 na sampal pati ko. Wala, parang gitripan talaga ako. Every time lalabas ako sa amin, parang may sumusunod. Parang ganun nga. Then baka balikan ako. May safety lang talaga ng pamilya ko eh. Noong isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte sa isang nagpakilalang bugaw ng mga babae. Nangyari po ito sa Davao City sa isang bar. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ginawa ito ni Pulong Duterte? Ngayon, panuurin po natin ang nasabing viral na video. Nahaharap sa reklamang physical injuries at grave threats si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte.
Kitang-kita po natin dun sa CCTV recording ang pananakit ni Pulong Duterte sa biktima. Ngayon, panuurin po natin ang buong salaysay ng nasabing biktima. Ako si Keystone Sean Patria from Davao City, 37 years old. Nagsampa ng reklamo si Criston Sean John Patria laban kay Congressman Pulong Duterte. Si Pulong binugbog niya ako. Yung saksak niya ay parang 4 to 5 times. Alin sa taas is 2 beses, din sa baba 2 beses at ako. Sampal, tadyak, suntok na ganun ulit. Kaya medyo yung video na medyo maliit lang yung clip kasi nakita niya yung sa taas may mga CCTV. Kaya pinalapit mo yung mga bodyguard na sa waiter. Kaya yung pinutol yung video. If ever na di yung siya pinutol, makikita doon na 2 hours na binugbog. On that time, kami na Charlie, si Pulong, kami lang kasama. Nagbigay ko ng babae sa kanya. Ang umalis kami sa bahay ni Charlie, lumipat kami ng bar. Close talaga sila eh. Then every time na mag-invite si boss, si Charlie, yung ginasabi niya pero palagi na bilisan mo kasi pupunta si boss. Yung construction ko talaga sa kanila eh. Nagbibigay sa bahay through Charlie Tan. On that time, yung babae, payment na lahat. Binayaran yung tatlo tama, din yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae na ba't 1K lang kasi 8 PM to 3 PM, 1K lang, parang pang taxi lang ako sa ano ba. Parang nairita si Pulong. Yung tinawag na ako, doon lang, start. Lumabas siya ng isang patalim, then hinabol niya ako. Sinabihan niya yung guard, yung bodyguard niya na isa sa baba na, lock mo yung door kasi lalabas daw ako. Parang wala. Hopeless na talaga that time, kaya kahit anong niya, pinasalo ko na lang. That time, parang patay na talaga yung, ako eh, sabi niya, i-off na yung CCTV, yun lang na wala na, parang patay na ako nito. Di ba kapag off yung CCTV, wala na talaga, in-off na yung CCTV, kaya hopeless na talaga ako. Binubulong niya sa akin that time na tinatirahan lupa ako, ka, gago, sakayin kita. Kaya sobrang kaba, kakakita ng hindi ako eh. Nakaihi pa nga ako that time eh, yung medyo lumapit na siya, yung naganyan na siya. Di ba nakaganon ako parati nakayupo. Gina-explain ko sa kanila that time, nakaihi na ako boss na almost 2 hours, madami talaga. Every sampal or suntok may 1K. Last yun, yung mga 10 na sampal suntok. Then yun na siya. Nag-iwan muna siya ng 10K, pero nag-iwan din siya ng 10 na sampal pati suntok. Yung mga tao doon, nakaduko na lang lahat. Pati mga waiter, bouncer, hari talaga. Iba talaga yung gali niya o galawan niya eh. Sabi ng iba, ganoon talaga daw siya malasing. Kahit pagkalam po mga 2 or 3 beses na siya nagwala doon. So, hindi lang that time niya ginawa or sa ibang bar. Kaya gusto ko pakuha yung CCTV sa labas para makita din nila na totoo talaga na malaman din nila, parang gitripan talaga ako pag nandun pa ako. Hindi na ako makabalisa ba. Every time lalabas ako sa amin, parang may sumusunod. Parang ganoon nga. Doon baka balikan ako. Nandito ako ngayon para nakatago eh. Mas safe dito kaysa dun sa Davao. Mahirap kasi dun yung naano ko ba, yung nabangga ko di ba, medyo malaking tao dun. Pero nito baka balikan niya ako. Hawak nila eh. Yung lungsod talaga. Alam mo naman di ba yung sila, ilang decade na sila dun. Power talaga, pati bato talaga yung yun eh. Basta yung video, may nababasa kasi ako, basta yung video planted daw. Paano naman planted na hindi malaking yung bar, di ba? May nakalsa. Yung safety lang talaga na pamilya ko. Una ko pong naengkwentro ang pangalan ni Charlie Tan doon sa salaysay ni Mr. Arturo Las Cañas. Sinabi niya na si Mr. Charlie Tan ay kasabwat ni Michael Yang at ni Sammy Uy sa pag-i-import ng mga illegal substances na paggawa ng shabu. Sila din ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan naman ni Rodrigo Duterte. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabot siya ni Michael Yang. Makikita natin na talagang malapit sila sa isa't isa. Hindi lang kay Pulong, kundi kay Digong Duterte mismo. Nakikita po natin na ang pangunahing dahilan kung bakit nanakit si Pulong Duterte sa biktima ay dahil pinag-awayan nila ang kakulangan ng bayad ni Pulong Duterte doon sa mga babae na kinuha ng biktima. May kita natin kapag nagmamaoy si Pulong Duterte ay nananakit. At hindi lang ito ang unang pagkakataon. Ang mga insidenteng ito ay nangyayari dahil merong culture of impunity doon po sa Davao ang mga Duterte. Sila ay naghahari-harian dyan na ilang dekada na nakakalusot sila sa mga ganitong insidente. Kaya kayang-kaya nilang paglaruan ang kahit sino man, kaya nilang saktan ang kahit sino man, na kumpiyansa sila na hindi sila makakasuhan o kaya hindi magtatagumpay ang kahit anong kaso laban sa kanila. Isipin po natin kung ano ngayon yung takot na nararamdaman ng biktima na hindi na siya basta-basta makakauwi ng Davao. At kahit dito, makakabasa sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang mangyayari dun sa biktima, alam na natin kung sino ang nasa likod nito. Sana naman po mamulat na ang ating mga kababayan at lalo na yung mga kababayan po natin sa Davao na palitan na po natin yung mga ganyang klaseng mga leader. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog,
bawat buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.